Sa mundo ng PBA, kapag naririnig natin ang salitang San Miguel Beermen, automatic ang pumapasok sa isip natin ay lakas sa ilalim, kontrol sa rebounds at solid na depensa sa pintura. Matagal nang kilala ang team na ito sa kanilang presence sa ilalim ng ring, pero ngayon mas lalo itong nagiging exciting dahil sa idea ng tinatawag ng iba na Triple Tower lineup. At mas lalo itong nagiging interesting dahil sa possible import na si Javel Magui. Ang manlalarong di umano nais hugutin ng San Miguel Beermen bilang pang-match-up sa kinuhang import ng TNT Tropang Giga na isang legit, calibered NBA player na si Bol Bol. Anyway, sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano makakatulong si Javel Magui sa sistema ng San Miguel Beermen at paano mas magiging delikado ang kanilang triple tower setup kapag siya ang nasa gitna kasama ang dalawa pang malalaking tao ng team. Hindi na natin iisa-isahin pa ang ibang pangalan dahil ang focus natin dito ay kung ano ang kayang dalhin ni Magui at paano niya mai-elevate ang laro ng San Miguel bilang isang buong unit. Unang-una, kilala si Javel Magui bilang isang athletic na center. Hindi lang siya basta matangkad, malakas siya sa depensa, mabilis gumalaw para sa isang big man at kayang-kaya niyang protektahan ang ring. Sa international level at sa NBA, napatunayan na niya na kaya niyang maging rim protector na talagang nagpapaisip sa kalaban bago umatake sa ilalim. At sa PBA setting, malaking bagay iyon. Kapag may isang import na kayang magbantay ng pintula, mas nagiging kampante ang mga guards at wings ng team na mag-pressure sa labas kasi alam nila na may sasalo sa loob. Ibig sabihin, mas pwedeng maging aggressive ang depensa ng San Miguel. Mas pwede silang mag-double team, mas pwede silang mag-risk sa passing lanes dahil may safety net sa ilalim. At si Magui ang magiging sentro ng depensang iyon. At si Javel Magui ang magiging sentro ng depensang iyon. Bukod sa depensa, malaking tulong din si Magui sa rebounding. Isa siya sa mga player na may instinct pagdating sa pagkuha ng bola sa ilalim. Hindi lang siya basta tumatayo at naghihintay ng bola. Active siya sa paghanap ng pwesto at may haba at talon para ma-secure ang rebound. Sa isang liga na physical at madalas dikdikan ang laban sa ilalim, malaking advantage ang magkaroon ng import na kayang makipagsabayan sa lakas at sabayan pa ng athleticism. Ngayon, pag-usapan natin ang triple tower concept. Kapag pinagsama mo ang tatlong malalaking katawan sa loob, automatic ang laki ng lineup mo. Sa opensa, pwede itong magrasunta sa mas maraming second chance points. Isipin mo na lang, kung makakuha ng offensive rebound si Magui, madali para sa kanya ang mag-tip in o mag-dunk. At dahil malaki ang lineup, mas mahihirapan ang kalaban na mag-box out. Sa half-court offense, pwedeng gamitin si Magui bilang target sa pick and roll. Dahil nga athletic siya, mabilis siyang gumulong papunta sa ring. At kapag na-draw niya ang depensa, pwede siyang magbigay ng easy drop pass sa kakampi o kaya ay dumiretso sa dunk. Ang ganitong klase ng vertical threat ay hindi basta-basta kayang bantayan, lalo na kung pagod na ang kalaban. Isa pang malaking benepisyo ay ang spacing sa loob. Kahit sabihin nating hindi siya kilala bilang outside shooter, ang gravity niya sa ilalim ay sapat na para hilahin ang depensa paloob. Kapag nag-collapse ang kalaban sa kanya, mas may chance ang mga shooters ng San Miguel sa labas na makakuha ng open shots. At sa modern basketball, mahalaga ang balance sa loob at labas. Sa transition game, advantage din ang athleticism ni Magui. Hindi siya yung typical na mabagal na center. Kaya niyang tumakbo sa fast break at maging target sa alley-oop. Kapag nakuha ng San Miguel ang rebound at mabilis ang outlet pass, pwedeng-pwede silang maghanap ng easy points bago pa makaset ang depensa ng kalaban. Pero higit sa lahat, ang pinaka-importante ay ang mindset na dala ni Magui. Isang veterano na dumaan sa malalaking laban at matitinding pressure. Ang ganitong experience ay hindi nakikita sa stats pero ramdam sa loob ng court. Nakakatulong ito sa composure ng team lalo na sa dikdikan na ending. Sa triple tower setup, mas magiging intimidating ang San Miguel. Hindi lang dahil sa height, kundi dahil sa kombinasyon ng laki, lakas at athleticism.
Kapag maayos ang rotation at tamang paggamit ng minutes, pwedeng maging nightmare ito para sa kalaban na umaasa sa penetration at inside scoring. Siyempre, hindi ibig sabihin na puro loob lang ang laro. Kailangan pa rin ng tamang ball movement at disiplina sa opensa. Pero kung ma-maximize nila ang strengths ni McGee, lalo na sa depensa at rebounding, malaking boost ito sa overall performance ng team. Sa kabuuan, ang pagpasok ni Javel McGee bilang import ay hindi lang simpleng dagdag height. Isa itong dagdag energy, dagdag depensa at dagdag presence na pwedeng magdala sa San Miguel sa mas mataas na level. At kapag nabuo ng maayos ang triple tower nila, pwedeng ito ang maging susi para mas maging dominante sila sa ilalim. Ngayon, kayo naman mga ka-courtside, ano sa palagay ninyo? Kapag tuluyan ngang mabuo ang triple tower ng San Miguel kasama si Javel McGee, sapat na ba ito para mas maging paborito sila sa susunod na conference? O may iba pa kayong nakikitang adjustment na dapat nilang gawin para mas maging solid ang lineup na ito? Comment ninyo ang opinion ninyo at pag-usapan natin yan.